Sir Marco, ano bang magandang mindset para sa isang taong gusto maging successful dito sa network marketing? Sa network. Ano yan, dapat talaga yung madalas ko sinasabi, yung meron kang entrepreneur mindset, which is hindi mo hindi mo siya nabibili, hindi mo siya nakukuha sa school. Entrepreneurship mindset, ibig sabihin na hindi ka parang utak empleyado. Ano ba yung utak empleyado? Usually mga empleyado, wala silang vision, wala silang dream ng future na financially free. Meron lang sila yung katiting. May kaibigan ako, sabi niya sa akin, empleyado siya eh. Ang mga empleyado daw, lagi lang daw iniisip yung survival. Ibig sabihin, makatawid lang this month, and may makain, may mabiling konti, makapag-save ng konti. Pero wala sila yung parang vision na malayo. One month lang, parang isang kahig sa tuka. Pero wala kasi ako experience sa pagiging empleyado, kaya hindi ako makarelate. Early in my life, na-realize ko na talaga eh, hindi ka pwede kumita ng maganda-ganda as an employee. Kaya lang siguro pag, di ba, sobrang galing mo, yung tipong sinasawaran ka ng mga 3 million sa buwan. Ang entrepreneur kasi, may vision lagi yan. Willing sila magtiyaga sa maliit kasi alam nila lalaki. Unlike sa mga empleyado, willing sila magtiyaga sa maliit forever. Magtiyaga na lang doon lagi. Kasi kung mapapansin mo, may 2 empleyado, for example. Yung isa empleyado, tapos isa nag-try mag-network. Yung mag-network, pareho sila nagtitipid na empleyado. Actually, siya mas matipid kasi ngayon, may business na siyang inaatupag. Siyempre, may extra ka pamasahe, tsaka pagkain, mga brochure, products na gagamitin mo. So, mas nagtitipid to kaysa kumpara dito. Mas nagtitiis, pareho sila nagtitiis. Pero ito, nagtitiis siya dahil meron siyang pupuntahan na mas maganda eh. Ibig sabihin, pwede siya maging milyonaryo in just a year or less than a year. Ito yung empleyado, nagtitiis siya sa maliit. Habang buhay, wala siyang nakikitang kaka-improve ng financial na buhay niya. Meron ako kasama sa network. Naalala ko nung nag-start kami. Tago na natin siya sa pangalan na Chris. Mga first 2-3 months, bumulusok grupo niya. Parang more than 200, 400 na downlines niya. Tapos bigla, na-attrition. Hindi sabihin na-attrition, na-wipe out lahat. Yung parang na-peste. Parang may tanim ka na-peste, patay lahat. Walang gumagalaw. Global siya noon. Imagine mo di ba? Kaka-join mo, tapos bigla bumulusok grupo mo, ganda income, bigla na wala. Yung mga empleyado mindset, mag-quit sila pag gano'n. Kasi nga, kumita na sila eh. Tapos, bigla na wala. Masakit din sa bank. Kumbaga, madidepress ka, di ba? Malulungkot ka, madidemotivate ka. Pero siya, tumuloy lang. Diba? Just like sa buhay, may ups and downs. Hindi ka naman forever na nasa down. Kagandahan pag nasa down ka, isa lang papuntahan nun, pataas. Diba? Kaya ngayon, ganda lang kinikita niya. Laki din. Sa top siya. Diba? So, yung mga story na ganun, marami rin eh. Meron ako isang downline. Ito, paborito ko yung story. Everyday mahilig siya magbahay-bahay, saka mag-approach ng mga tao. Babae siya, housewife, tapos for 3-4 years, wala siyang nare-recruit. Meron, pero hindi naman wala. Pero alam mo yun, parang hindi siya enough para maging financially free. On the 5th year niya, meron siya mga na-recruit na mga OFW taga-ibang bansa. Yun, maging down na niya bansa. Financially free siya after a few months. So yung tipong kasabay na tuloy-tuloy lang kasi hindi mo malaman kailan yung swerte mo eh. Parang sa iba yung mga tumataya na loto, tuloy-tuloy lang sila, taya everyday. Alam kasi nila darating ang time, pwede sila manalo. Sa loto, mas malaki pa daw yung chance na tamaan ng kidlat 2 beses based sa statistics kaysa manalo sa loto. Dito sa business natin,
hindi mo kailangan maging ano eh, mag-ala chamba. Kasi meron namang sistema eh. Ako nung sumali ako nun, hindi talaga makakatulog sa tinatawag talaga exponential growth na mag-i-start ka sa isa, tapos nagsama ka ng isa o dalawa, tatlo, tapos nagsama din silang tig-isa o dalawa, tatlo, magiging 20 na kayo, tapos 50, 60, and eventually 100. After a few years, ang laki nyo na, tapos halos kumikita ka na ng ano, maganda. Sa network kasi sa start talaga, mahirapan ka eh, hindi ka sanay. Wala naman na ano eh, wala naman tao na magaling agad sa umpisa. Di ba? Wala naman tao na sumakay ng bike, magaling agad. Naglaro ng Dota, magaling agad. Nakahawak ng basketball, magaling agad. Nag-i-start talaga sa mahirap. Sa school, mahirap sa umpisa isang subject. Yung cellphone, mahirap din pag hindi ka pa familiar sa umpisa. Computers, ganun din. Pero pag meron ka talaga ng patience, tapos persistent ka, tinutuloy-tuloy mo, magsasucceed ka pa rin eh. Kasi along the way, i-adjust mo yung mga mistakes mo eh. And mga mayayaman talaga, kaya sila yung mayaman kasi magaling sila mag-handle ng mga mistakes, natututo sila. And yung mga frustrations along the way, nakakaya nila. Yung mga failures din nila nakakaya yung frustration. Frustration ng rejection, frustration ng attrition, frustration ng walang magandang income na tuloy-tuloy, frustration na ina-expect mong income or tao or downline or pay-in hindi nangyari. Yung mga success na kaya nilang i-handle. Usually, ang tip doon is instead na yung frustration maging dahilan para maging emotionally depressed ka, ginagamit nila yung frustration as motivation para lalong ganahan as a challenge. Walang ano, diba? Sabi nila, walang pay-in, nag-quit downline, o kaya na-attrition ako, na-challenge sila lalo. Hindi sila nagre-retreat, para silang Spartans, lalo silang lumalaban. Kaya sila nagsasucceed. Usually, mga empleyado na sumusubok, tapos nawawala ng lakas na loob, ayun yung mga ano, yun, nalobat, na-frustrate, hindi kinaya, emotions di niya na-handle, hindi niya ginamit as motivation siya. So kung gusto mo talaga mag-succeed, dapat meron kang tenacity, meron kang mindset na parang bato, na kahit anong mangyari, itutuloy-tuloy mo siya. Lagi ko pa sinasabi nun eh, sa sarili ko nun, dalawa lang pwede mangyari sa akin. Kunin ako ni Lord o maging milyonaryo ako. Hindi ako pwedeng mawala sa mundo, hindi ako milyonaryo, sabi ko. Eventually, nangyari naman. Kasi wala namang pangarap na hindi nagkakatotoo. Lahat ng pangarap na gusto mo, pwede mo talaga makamit. Yung process na lang ng attaining doon, kailangan mo na lang talaga i-apply. Which is yun, trabahuin, bigay panahon, talagaan. At nilalagay ka talaga ni God sa mga situations na difficult, nahihirap. Dahil tinetest ka niya eh. Minomold niya yung character mo para ma-earn mo yung millions na yun. Just like ang trust, ang patience, ang love, ina-earn mo yan eh. Ang respect, ina-earn mo rin eh. Pero din ang making money, ina-earn mo siya para maging karapat-dapat ko doon. So, ayun, marami ka natutunan dito ah. Share nyo lang sa mga friends nyo. Kayo din, masterin nyo siya. And remember to hold on to your dream kasi ma-achieve mo talaga siya. So that's it. This is Marco Malyari. Thank you very much. Bye. Thank you, sir. Mindset.